this video, usapang utangan pa din po tayo, no? So, meron akong susubukan sisilipin at re-review na loan up ngayon, which is some of you is very familiar na nitong loan up na ito dahil existing loan up po ito na nagkaroon lang ng update this year 2025. 2-in-a-row loan up po yung isi-share ko sa inyo dahil dalawa po sila na iisa lang yung loan provider nila pero magkaiba sila ng interest rate at magkaiba din po sila ng loan offer pero iisa lang sila ng galaw. Well, ang tinutukoy ko pong loan up is wala iba kundi si Fast Cash Plus, si Fast Cash VIP. Well, FYI, itong si Fast Cash at si Fast Cash VIP, under po sila parehas kay F-Cash Global Lending Incorporated, which is magkapatid nga lang po itong loan up na ito, no? Parang pina-upgrade lang kasi ito si VIP, pero magkaiba talaga din sila ng loan up. And again, hindi lang po siya SEC registered, kundi submitting entity din po siya sa CIC. So, alam ko, very familiar na sa atin to kasi itong si Fast Cash Loan Up kasi meron na siyang 5 million downloads sa Google Play Store, while itong si Fast Cash VIP is meron na siyang 1M download sa Play Store. So, diba, ang dami nang nakatry sa loan up na to. Kaya worth to update siya since nga, no, nagkaroon nga ng bagong update tong loan up na to this year 2025 lang. So, after my application dito sa Fast Cash Loan Up, no, idudugtong ko siya ngayon sa Fast Cash VIP Loan Up, which is later on, malalaman nyo rin kung ano yung pinagkaiba nila. Pero, one thing is for sure is na-approve po tayo dito. So, yun naman yung gusto natin, diba? So, hindi mahirap ma-approve dito sa loan up na ito. Which is, I've tried na at press po akong na-approve. Pero, ang tanong, okay ba siya this year 2025? Nagkaroon ba siya ng pagbabago sa kanyang interest rate? Okay ba mangutang dito? Maaasahan ba tong loan up na ito? For me talaga, kailangan masubukan ko siya mismo. Ma-share ko siya sa inyo ng buo. Well, first, nag-apply po ako dito kay Fast Cash Online Loan Up. No? Walang VIP to. No? Ito yung regular na Fast Cash Loan Up po nila. Na meron na po siyang pautang na nag-start sa 2,000 up to 25,000 pesos. So, install ko po yung app. So, upon opening the app, so kailangan po natin i-agree tong mga permission settings nila, yung privacy policy po nila dito. And i-allow lang po natin mga nagpa-pop up dito. So, here po, we need to provide our mobile phone number here and then get the verification code and then enter po natin dito and then click lang po natin tong privacy policy of Fast Cash and then sign in tayo. And sabi niya dito, I can loan daw from 1,000 to 30,000 pesos. So, ito yung papaniwalaan natin, no? Kasi ito yung mismo sa app. So, iba kasi mga promotion nila eh. So, kapag nandito na tayo sa app, ito yung papaniwalaan natin kasi ito nga yung a-applyan natin. Well, click lang po natin dito sa baba, verify now. And then here po, we need to provide our ID details po. Ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. Meron po silang mga recommended ID type. Meron namang mga ibang option po dito. So, pipili lang po tayo ng isa dyan. And then after that, pipicturean po natin yan of course. And then, isubmit po natin. Then right after that is may offer po ako na 1,000 pesos. Nalungkot 1,000 pesos. So legit nga, no? From 1,000 to 30,000 pesos nga yung pa-offer nila sa akin. Which is, nagsimula ako dito sa pinaka-minimum amount to loan nila dito. Well, anyways, no? Click lang natin itong borrow now. And here po, I need to undergo their application process. Which is, nangangailangan sila ng ating personal information, employment information, bank information, contact information. So, fill up lang natin itong personal information, no? This one is a very basic naman. Submit natin once po na-provide natin. And then, move on tayo to the employment information. So, here po, no? So, it requires our job type, or company name, mga company details, income, payday. So, pag pinili po natin yung unemployed, still po, kailangan pa rin po natin mag-provide natin mga company details, mga income, payday, ganyan. Kapag pinili naman po natin is housewife, wala tayong ibang pipilapan dito kapag housewife yung pinili natin, kundi family monthly net income. Anyways, I choose unemployed, no? Para pang generalize siya. So, unemployed yung pinili natin. And once po na-provide natin yung employment information po na kailangan nila, next step po tayo, which is the bank information na. So, dito po, we need to provide our disbursement method. So, dito naman pwedeng online transfer or pwedeng cash pick-up. Kapag online transfer po, meron silang mga accredited bank. So, kasama po dito si GCash naman, sila PayMaya. So, pag cash pick-up naman po is through M. Luwilier. So, pinili ko po si other transfer which is si GCash po yung pinili ko para mas madali para sa akin. The next step po is itong contact information po nila. Which is nagre-require po sila ng 5 contact reference po. Sa phone book list po natin kukunin yun. Siya manually fill up po. So, after po natin
provide yan. So, natapos na natin yung application process niya, which is submit na po natin. So, dito po, lalabas na po yung ating tunay na loan offer, which is legit nga na 1,000 pesos lang. So, buti naman, no, lalaman natin dito yung loan summary niya. Titingnan natin kung okay ba siya sa atin. Dahil ito yung pinaka-exciting part. Well, dito lumalabas nga po na 7 days to pay lang siya. And dito may dalawa akong schedule nga, no. Sa second schedule ko, mawi-wave naman daw, no, kapag nagbayad daw po ako on time sa first schedule ko, which is ang babayaran ko sa first schedule ko is 1,046 pesos. So, 46 lang yung interest rate niya sa 1,000 pesos? Of course not. So, ito yung breakdown niya. Ang matatanggap ko na lang daw, 740 pesos. Kasi meron siyang service fee na binabawas na 260. So, kung ibabawas mo yung 260 sa 1,000, so, ang matitira nga lang naman is 740. Except pa po doon, yung interest rate po na hinihingi po nila na 95.20 pesos. So, idadagdag yun kapag nagbabayad na tayo dito. So, meron akong parang pa-discount dito na dapat 1,096 yung babayaran ko. Nagiging 1,046 pesos na lang daw. Pero do you think ba na okay siya? Nagmumukha lang siyang maliit, no? Maliit lang yung bawas, kunwari. Pero kasi, maliit lang din naman kasi yung loan offer ko eh. 1,000 pesos lang. So, for 7 days ha, imagine ha, ang service fee nila sa akin is 26% of the loan amount for 1 week to pay. Tapos may interest rate pa siya na maliit lang naman. Pero kahit pa paano, no, mataas na siya for me. Well, anyways, this time, no, idudugtong ko po itong application ko sa Fashcash VIP nila. So, dito sa Play Store, ka-update niya lang po this March 2025. Bagong update lang talaga itong loan app na ito. Since na-install ko na po siya, so, i-enter ko lang po yung mobile phone number ko. Pinang-register ko kanina nga sa Fashcash. So, here po, agad-agad, meron po ako loanable amount daw na 2,000 to 2,000 pesos. Ay, naman, 2,000 din naman eh. Anyways, click natin itong borrow now. And then dito po, hindi ko na kailangan mag-fill up. Kasi sabi ko naman sa inyo, iisa lang sila eh. Kapag nag-fill up ka doon sa Fashcash na walang VIP, parang napapasa din yung information mo dito sa Fashcash VIP. Gets nyo ba? So, ito yung normal loan app ng Fashcash. Then, ito yung Fashcash VIP loan app nila. So, magkaiba sila, pero iisa lang sila ng information. Kasi hindi na ako nag-fill up dito ng application process. As you can see, naka-check na po yung aking personal info, employment info, bank info, contact info. So, all we need to do now is to submit this application. Dito po, meron naman po akong offer na 2,500 pesos. Diba sabi ko sa inyo na magkaiba sila ng loan terms, loan offer. Isa sila ng Galawi, isa sila ng loan offer, magkaiba sila ng loan offer sa akin. So, dito sa Fashcash VIP, so meron akong loan terms na 30 days to pay or 1 month to pay. Kung doon sa Fashcash loan app is 7 days to pay, dito 30 days to pay. At dito po, 2,500 po yung offer nila sa akin. So, bago po natin isubmit, click lang po natin tong credit line agreement nila. Kailangan daw natin mag-signature dito. So, mag-sign lang tayo and then after that, confirm natin, babalik tayo dito and then submit natin to. Dito po, makikita po natin yung loan summary natin dito. Gladly na lang, hindi siya auto disbursement. No? Dito nga, may loan amount ako na 2,500 pesos payable for 30 days. Mukhang legit, diba? 30 days. Matatanggap ko na lang daw 2,125. Remember, loan amount ko 2,500. Matatanggap ko na lang 2,125. This is because of the service fee na hinihingi nila 15% of the loan amount. Ang service fee ko po is 375. Binabawas na yon sa 2,500 kaya 2,125 na lang. At ang total repayment ko daw ay 2,881. So, hindi ko siya buong matatanggap. Tapos, ang loan amount ko dito is 2,500 lang. Pero, ang babayaran ko is 2,881. Ang taas dahil. Dito sa repayment schedule niya, every 15 days ako magbabayad. So, from today na mag-loan ako, within 15 days, kailangan ko po siyang bayaran. Kasi ito yung first repayment ko, worth 1,440. And then, sa second repayment, yun po yung pang 30 days to pay ko na 1,441. To make it 2,881 nga daw, yung total repayment ko. Pero mas okay na rin naman siya, no? Kaysa naman sa 7 days to pay. Well, again, i-share ko na sa inyo yung buong application process niya, yung loan amount niya, at magkano yung interest rates niya. It's up to you kung gusto niyo pa rin sila i-try. At least sabihin ko kayo ng heads up. At least naging aware kayo sa loan application, not to, and pang-isipan niyo pong mabuti ha. Kung lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!